Isinama ni Diana si John sa lumang bahay ni Lucinda, at nang tingnan ang listahan ay hindi pala 33 ang kasunod ng October 19, ngunit pabaligtad na sulat pala ito ng letter E na iniisip nila na initials ito ng isang pangalan. Pagkatapos ay hinanap nila ang kwarto ni Lucinda kung saan ay nakita nila na ang double E sa last prediction na ang ibig sabihin ay mamamatay na ang lahat. Nakita din ni John ang madaming itim na mga bato doon na kagaya ng ibinigay ng mga lalaki kay Caleb. At sa labas ay nakarinig sila Caleb at Abby ng mga bulong at tinatawag sila ng mga ito, at nang makukuha na ng mga ito si Abby ay agad na binusina ni Caleb ang kotse, agad na hinabol ni John ang isang lalaki at nang mahuli ay tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto niyo, ngunit ibinuko ng lalaki ang kanyang bunganga, at bigla itong naglabas ng napakalakas na liwanag at nawala. Pagkabalik sa bahay ay hindi makapaniwala si John na napredict ni Lucinda ang kamatayan ng lahat bukas, at ito na ang kanilang huling gabi ng magkakasama. Kinabukasan ay nakita ni John ang drawing ni Abby, at bigla niyang napagtanto na ang final disaster ay maaaring may kinalaman sa araw, at nalaman niya na bukas na ang last prediction dahil na-research niya na tatamaan ng solar flares ang buong solar system at wawasakin nito ang lahat, kaya't agad siyang nagpunta sa observatory upang tingnan ang reading ng araw. At nakita niya ang mga abnormal level ng solar radiation, at sa tingin niya na may napakalaking solar flare na malapit na mangyari, at ito ang maaaring magdulot ng pagkawasak ng sangkatauhan, at pagka-uwi ay naghanda na sila ng kanilang pagtataguan sa isang underground cave na dating pinaglalaroan ni Diana nung bata pa siya, at nang tatawagan na ni John si Caleb upang pumasok na ay nakita niya ito na nagsusulat ng mga number na gaya ng ginawa ni Lucinda. At nakita din niya na isinulat ni Caleb ang isinulat ni Lucinda sa likod ng pinto noon na mahalaga sa huling prediction, kaya't agad silang bumalik sa eskwelahan upang kunin ang pinto at alamin ang nakasulat. Samantala ay agad nang kinuha ni Diana ang dalawang bata, upang madala na niya ito sa kanilang pagtataguan, at sa wakas ay nakuha na ni John ang mga number sa likod ng pinto, at ipinagpalagay niya na ito ang makakatulong sa kanila upang makaligtas sila sa paparating na sakuna, ngunit paglabas niya ay nawala na sila Diana at ang mga bata. Samantala ay huminto si Diana sa isang gasolinahan, at dito ay napanood niya na in-announce na ng gobyerno na may paparating ng sakuna, at pinapayuhan na ang lahat na maghanap na ng kanilang mga mapagtataguan. Tinawagan na ni Diana si John at sinabi niya dito kung nasaan na sila. Sinabi ni John na ang pinakaligtas na kanilang mapagtataguan ay ang lumang bahay ni Lucinda ayon sa coordinates, ngunit tumanggi si Diana dahil natatakot na siyang bumalik pa doon, at habang nasa telepono ay biglang may nagnakaw ng kotse ni Diana habang nasa loob ang dalawang mga bata, at ninakaw din ni Diana ang isang sasakyan upang sundan sila Caleb, ngunit nabangga siya ng isang truck kaya't nabali ang kanyang leeg. At pagkatapos ay namatay siya sa harapan ni John sa eksaktong alas 12 ng gabi gaya ng prediction ng kanyang ina na si Lucinda. Bumalik na si John sa lumang bahay ni Lucinda at nakita niya ang mga itim na mga bato doon, at sa wakas ay nakita niya ang isang misteryosong lalaki at tinutukan niya ito, ngunit pinigilan siya ni Caleb at sinabi niya sa kanyang ama na sila ang pumuprotekta sa atin, at kailangan nating sumama sa kanila upang maligtas tayo, at ang mga ito pala ang mga bumubulong tungkol sa mga mangyayaring malalaking mga sakuna, upang mailigtas nila ang sangkatauhan. Pagkatapos ay pinababa nila ang isang ark sa kalangitan. Laking gulat ni John at pagkatapos ay dumating na ang oras upang umalis, ngunit ang kukunin lang ng mga ito ay ang mga bata at ang kanilang mga pinili na isasama. Umiyak si Caleb at nagpaalam na silang mag-ama sa isa't isa, at biglang naging liwanag na ang mga misteryosong mga lalaki at umalis na ang ark, at sa kalawakan ay maraming katulad na mga ark ang pumunta sa ilang lugar sa mundo at umalis na din ang mga ito. Kinaumagahan ay nagising na si John at nilibot niya ang naging magulo ng lungsod, at pagkatapos ay pumunta na siya sa bahay ng kanyang pamilya. Inakap niya si Grace at sinabi niya na safe si Caleb, at inakap din niya ang kanyang ama at ang kanyang ina, at sumali na din si Grace sa kanila, at pagkatapos ay biglang winasak na ng sun flare ang lahat, at sinunog na nito ang buong pamilya nila John, at sa huli ay ibinaba na ng ark ang mga bata sa iba't ibang mga lugar at umalis, at pagkatapos ay nagtatakbo sila Caleb at Abby sa isang kabukiran papunta sa isang napakalaking puno. Ang mga misteryosong lalaki pala na bumubulong kay Lucinda at Caleb ay mga alien, at sila ang mga pumipili ng ilang mga tao at mga hayop upang iligtas sa lubos na pagkawasak ng mundo, at pinili nila ang mga bata dahil baka sirain lang din ng mga matatandang mga tao ang planeta nila na gaya ng ginawa ng mga ito sa mundo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.